Sa isang iglap, nag-iba ang kanyang aura at umikot sa kanyang katawan ang pulang enerhiya na humalo sa berdeng kapangyarihang nagbabanta sa buong lugar. Sa di kalayuan, patuloy na itinataas ni Zhuo Sheng ang kanyang espada upang pigilan ang dambuhalang bola ng enerhiya, ngunit dama sa kanyang tindig ang bigat ng puwersang sumasalpok sa kanya. Habang nakatitig ang lahat sa umiikot na napakalaking bilog ng enerhiya sa kalangitan, napagtanto ni Lin Tianhao na ang espiritual na kapangyarihang ibinahagi niya ay tuluyan ng nasipsip at ginamit ni Anjing Yao. Habang patuloy na umiikot ang dambuhalang berdeng enerhiya sa ere, mariing iniunat ng mahiwagang nilalang ang kanyang mga kamay at sinikap na panatilihin ang kapangyarihang iyon sa kanyang kontrol. Ngunit sa isang iglap ay tumayo si Anjing Yao sa harapan at malamig na itinuro ang kalaban, idineklara na wala na itong lugar sa bagong panahong ito at dapat na itong maglaho. Nagulat ang kalaban sa isang pitik lang biglang naglaho ang kanyang enerhiyang binuo sa kanyang kamay. At biglang nagliyab ang pulang aura sa kanyang mga kamao at kumawala ang isang malakas na liwanag ng kapangyarihan na agad bumalot sa higanting puno kung saan nakakapit ang nilalang, unti-unting nawawala ang lilang enerhiya hanggang sa ito'y manginig at mawala ng balanse. Lalong humigpit ang kanyang mga kamao at sa isang matinding pagsabog ng liwanag ay sumigaw ang kalaban habang nilalamon ng pulang sinag ang kanyang kapangyarihan, napilitang umatras at tuluyang maglaho sa gitna ng nagngangalit na enerhiya. Sa likuran, hindi makapaniwala si Lin Tianhao habang napapailing sa lakas na kanyang nasaksihan, at maging si Lu sinapasigaw ng babala nang makita ang biglaang pagbabago ng sitwasyon. Sa harap ng dambuhalang puno, biglang nagkalas at nagkalat ang mga lilang kabute habang ang mahiwagang babae ay nanatiling nakagapos ng lilang enerhiya sa katawan ng puno. Mariing itinuro ni Anjing Yao ang kanyang mga kamay at buong lakas na inutos na tumigil na ito sa paglaban. Nanginginig ang kanyang mga braso habang pilit niyang pinipigil ang pag-alsa ng kalaban. Ngunit biglang nagngalit ang mahiwagang babae, sumigaw ng malakas habang ang lilang enerhiya ay sumabog mula sa kanyang katawan. Nanlaki ang mata ni Anjing Yao sa gulat at hindi makapaniwala sa nakikita. Sa isang iglap naglabas ng malakas ng enerhiya ang dambuhalang puno mabilis na kumalat sa paligid. Tinamaan si Anjing Yao ng alon ng puwersa at itinulak palayo sa ere. Sa ibaba, nakita ito ni Lin Tianhao at agad siyang nataranta. Walang pag-aalinlangan, malakas niyang tinawag ang kanyang slime at inutusang kumilos kaagad upang hindi masaktan ang dalaga. Sa isang iglap, sumugod ang pulang slime at sinalo si Anjing Yao sa ere bago pa siya tuluyang bumagsak, habang si Lin Tianhao ay nakatingala, puno ng pag-aalala. Habang papalapit si Lin Tianhao, nakita niya kung paano mabilis na niligtas ng pulang slime si Anjing Yao palayo sa sentro ng alikabok at naglalagablab na enerhiya. Napatingin siya sa kanila ngunit malamig ang kanyang sagot, sinabing wala itong pakialam. Sa tabi ng slime, pilit na bumangon si Yasuo Yao at iginiit na kaya pa niya, ngunit halatang nanghihina na siya. Tinitigan siya ni Lin Tianhao at mahinahong inamin na malaki na ang naitulong nito sa kanya, kaya hindi niya kayang hilingin na muli itong lumaban para sa kanya. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at lumitaw sa kanyang palad ang isang maliit na cube na kulay lila na naglalagablab sa kakaibang apoy. Sa matatag na tinig, sinabi niyang ang mga produkto ng lumang panahon ay dapat nang wakasan ng mga tao sa bagong panahon. Biglang nagliyab ang paligid sa pulang aura ng slime at sa lila na apoy sa kanyang kamay at nasa likod niya si Unicorn na may nakakatakot na aura. Nang makita ng kalaban ng laki ang mata nito at pinagpawisan, sa isang iglap na pasigaw sa galit. Sa itaas ng higanting puno ay muling nag-ipon ang dambuhalang berdeng enerhiya, umiikot at lumalawak na tila isang nagbabadyang bituin na handang sumabog anumang sandali. Agad na sumigaw ang bida habang pinagpapawisan. Tinawag niya si Su Qinger upang humingi ng tulong sa gitna ng naglalagablab na berdeng enerhiyang bumabalot sa dambuhalang puno kung saan nakagapos ang kalaban. Sa itaas, patuloy ang pag-ikot ng napakalaking berdeng liwanag na tila isang bumabagsak na bituin na handang lumamon sa lahat ng madaanan nito. Ramdam ni Lin Tianhao ang bigat ng enerhiya habang nakatayo siya sa lupa kasama ang pulang slime na nakahawak sa kanyang balikat. Unti-unting bumababa ang dambuhalang bola ng liwanag, at sa isang iglap ay tila wala na silang matatakbuhan. Ngunit bago pa man ito tuluyang sumalpok, isang bughaw na anino ang kumislap sa kanilang harapan. Biglang sumugod ang isang napakalaking asul na oso, na babalot ng malamig na aura, at buong lakas na sinalubong ang nagbabagsakang enerhiya.
Isang malakas na banggaan ang umalangaw habang hinahati ng asol na nilalang ang berdeng liwanag, pinipigilan itong tuluyang bumagsak kina Lin Tianhao. Napaatras si Lin Tianhao sa lakas ng hangin at hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Sa likuran, nakita si Li Zhu may gintong liwanag sa mga kamay na tila nakikiisa sa laban. Sa hindi kalayuan makikita si Anjing Yao may ngiti sa mga labi na napabulong na ang mga kama ng bida ay sobrang malalakas. Isang malakas na sigaw ang pamunit sa hangin habang si Su Qinger, na nasa anyong dambuhalang puting oso, ay binalot ng naglalagablab na bughaw na apoy ng espiritu. Kumislap ang kanyang mga mata at buong lakas niyang itinulak paitaas ang sarili upang salubungin ang bumabagsak na berdeng kapangyarihan. Sa pagbangga ng dalawang enerhiya, sumabog ang liwanag at nagkalat ang mga tipak ng lupa sa paligid, ngunit kita sa kanyang katawan ang matinding puwersang kanyang sinasalo. Sa gitna ng pagsabog, lumitaw ang mga bakas ng pinsala sa kanyang balahibo at laman, tila unti-unting kinakain ng berdeng enerhiya ang kanyang depensa. Sa sandaling iyon bumalik siya sa totoo niyang anyo, hirap at pawis na pawis tila naubos ang kanyang lakas. Bigla niyang napansin ang isang bahagyang puwang sa gitna ng umiikot na kapangyarihan at agad siyang sumigaw kay Lin Tianhao na iyon na ang tamang sandali. Walang pag-aalinlangang tumugon si Lin Tianhao at itinuro ang kalaban habang inuutusan ang slime na kumilos. Sa isang iglap, sumirit ang pulang slime at nagpakawala ng malakas na pagsabog ng pulang enerhiya na tumama sa berdeng liwanag. Muling nayanig ang paligid sa lakas ng banggaan. Habang nasa himpapawid si Lin Tianhao sakay ng puting unicorn, mahigpit niyang hinawakan ang kumikinang na lilang cube sa kanyang palad at malinaw na naramdaman ang pagyanig ng kapangyarihan nito. Sa ibaba, biglang lumabas ang isinuman niyang Bristle Pig King at buong lakas itong sumunggab pababa. Ibinuhos ang naglalagablab na asol na enerhiya laban sa babaeng nasa higanting puno. Ngunit sa gitna ng banggaan, mabilis na kumilos ang babae at sinalag ang atake gamit ang umiikot na lilang kapangyarihan. Sa kanya hinablot ang enerhiya ng Bristle Pig King at mariing piniga na tila may nabasag sa loob. Sa malayo, nanlaki ang mga mata ni Anjing Yao at napagtanto ang katotohanan. Agad siyang sumigaw kay Lin Tianhao na iyon ang Demon Core at kailangan niya itong wasakin ngayon din. Hindi nag-aksaya ng sandali si Lin Tianhao at inudyukan ng unicorn na sumugod, ngunit kasabay nito ay umangat mula sa paligid ang makakapal na lilang galami na tila buhay na ahas, pumulibot sa kanilang dinorianan at nagbabadyang hamarang sa kanilang paglapit. Sa gilid ng labanan, bakas sa mukha ng mga nakasaksi ang matinding pagkabigla. Habang nakasakay si Lin Tianhao sa unicorn, bigla niyang napansin ang mga lilang bilog na sabay-sabay na nabuo sa paligid nila. Napakunot ang kanyang noo at agad niyang naunawaan na hindi ito simpleng pag-atake. Sa itaas ng higanting puno, nakalutang ang babae na may malamig na ngiti sa mga labi habang umiikot ang madilim na enerhiya sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, bumuhos ang mga lilang sibat ng kapangyarihan mula sa langit at sunod-sunod na sumabog sa lupa. Yumanig ang hangin at napaatras si Lin Tianhao sa tindi ng presyon, naisip niya kung ito na ang katapusan niya. Sa gitna ng naglalagablab na pag-atake, isang bughaw na apoy ang biglang sumiklab sa kanyang harapan. Dahan-daang lumitaw si Su Qinger na nababalot ng maliwanag na asul na aura, matatag ang tindig at walang pag-aatubiling inilagay ang sarili sa pagitan niya at ng bumabagsak na enerhiya. Isa-isa niyang sinalag ang mga tumatamang atake habang naglalagablab ang bughaw na apoy sa paligid ng kanyang katawan. Sa bawat pagbangga ng lilang kapangyarihan at asul na apoy, sumasabog ang liwanag at nagkakalat ang mga tipak ng lupa sa paligid. Habang patuloy ang pag-ulan ng enerhiya mula sa itaas, sumigaw siya kay Lin Tianhao na magmadali. Huminga ng malalim si Lin Tianhao, tinawag niya ang unicorn at inatas ang gamitin ang Rainbow Corner. Sa isang iglap, umikot ang dambuhalang nilalang at nabalot ng makukulay na sinag na tila bahagharing umiikot sa kanyang buong katawan, at mula sa gitna ng liwanag ay lumitaw si unicorn at nagkatawang tao muli. Sa ibaba, nanlaki ang mga mata ng babaeng kalaban nang maramdaman niya ang biglang pag-ipon ng kapangyarihan, ngunit bago pa siya makakilos ay ramagasa ang bughaw na liwanag pababa at malakas na sumalpok sa kanya. Umalangaw-ngaw ang kanyang sigaw habang ang kulay ube na enerhiya sa paligid niya ay nagsimulang mabasag, at kasabay nito ay nagtilamsikan ang mapupulang kristal mula sa kanyang dibdib na tila pinupunit ang pinagmumulan ng kanyang lakas. Saglit na napangiti si Lin Tianhao at sinabing nagtagumpay sila.
Ngunit isang lilang aninong hugis espirito ang biglang humiwalay mula sa katawan ng babae at pumailan lang paitaas, tila isang masamang kaluluwang pilit na tumatakas sa pagkawasak ng kanyang sisidlan. Sa di kalayuan ay nagkatinginan ng dalawang kasama na tila hindi makapaniwala kung tuluyan na nga bang natapos ang laban. Ngunit sa ibabaw ng makapal na sanga ng puno ay muling bumangon ang berdeng buhok na babae, nakabalot pa rin sa umiikot na lilang enerhiya na parang buhay pa. Nakita ito ni Lin Tianhao at agad siyang tumayo, itinaas ang kamay at malakas na inutusan ang kanyang Shadow Legion na umatake. Sa isang iglap ay sumugod ang dalawang pulang anino mula sa magkabilang panig at marahas na sinalakay ang babae upang pigilan ang kanyang galaw. Sa gitna ng kaguluhan at lilang alon ng kapangyarihan, tumingin ang babae kay Lin Tianhao at sa mahinang tinig ay nagpasalamat siya sa pagligtas sa kanya, bagay na ikinagulat ng binata at nagpa-atres sa kanya ng isang hakbang. Sa kabila ng babala ni Anjing Yao na huwag siyang lapitan, dahan-dahang lumapit si Lin Tianhao sa sugatang babae na tila may nais pang sabihin. Ngunit sa isang biglaang kilos ay inunat nito ang kanyang kamay at hinawakan ang mukha ni Lin Tianhao. Mariing nagsalita na sa wakas ay narito na siya, habang ang lilang enerhiya ay muling umikot sa kanilang dalawa. Habang balot pa ng matingkad na berdeng liwanag ang buong paligid, biglang lumapit ang dalagang may berdeng buhok kay Lin Tianhao at sa gitna ng nakasisilaw na sinag ay marahang idinikit ang kanyang labi sa kanya. Dahilan upang mamula at tuluyang mabigla ang binata, habang ang mga kasama nila ay napangangasa na saksihan. Sa loob ng saglit na iyon ay damaloy ang mainit at banayad na enerhiya mula sa babae patungo kay Lin Tianhao, at sa paglayo niya ay mahina ngunit malinaw niyang ipinahayag na kailangan pa siyang iligtas ng mundo. Kaya ibibigay niya ang huli niyang lakas, sabay bili na pumunta siya sa madilim na kailaliman ng kagubatan, upang doon matagpuan ang mga sagot na hinahanap. At bago pa makapagtanong ang binata, ay biglang sumabog ang higanteng puno, hanggang sa tuluyang naglaho ang anyo ng dalaga, at naiwan si Lin Tianhao na nakatayo sa gitna ng kumukupas na sinag habang nakatitig sa munting gintong liwanag na marahang lumulutang sa kanyang palad.